Itapon mo ang basurang yan, Flavio. Huwag kang maging mahina. Ang batang yan ang pumatay sa asawa mo. Wala siyang puwang sa pamilyang ito at lalong wala siyang karapatang dalhin ang pangalang de Silva. Ang mga salitang yon ni Doña Imelda ay tila mga laslas ng patalim na bumaon sa pandinig ni Marisol habang nakasandal siya sa malamig na pader ng madilim na pasilyo ng ospital. Sa kanyang mga bisig, isang munting katawan ang mahigpit niyang yakap. Isang sanggol na natagpuan niyang nanginginig sa loob ng isang lumang locker sa dulo ng charity ward. Halos lila na ang balat dahil sa lamig ng aircon at sa kawalan ng kumot. Sa mga oras na yon, katatapos lang ni Marisol sa kanyang 12 oras na shift bilang janitress. Ang kanyang mga kamay ay nanunuyot at may mga sugat dahil sa matapang na kemikal ng chlorine, ngunit wala siyang pakialam. Gamit ang huling init ng kanyang pagod na katawan, idinikit niya ang sanggol sa kanyang dibdib, sinusubukang buhayin ang munting hininga na tila kandilang mamatay na sa gitna ng unos. Nakalulunos ang kaibahan ng tagpong ito sa itaas ng VIP floor. Ang mga taong may dugong nananalaytay sa sanggol ay itinuturing itong basura, habang ang isang babaeng estranghero na walang kahit 5 sa bulsa ay handang ibigay ang sariling buhay para lamang marinig ang unang iyak nito. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng marangyang suite, nakita ni Marisol si Flavio. Nakaupo ang lalaki, nakayuko at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang ballpen. Sa harap niya ay ang waiver of rights, isang kasunduan na magbubura sa kanyang pagkatao bilang ama. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng ospital ay tila sumasabay sa bigat ng bawat segundong lumilipas. Pero mami, anak ko siya. Nanghihinang bulong ni Flavio. Ang boses ay puno ng pait at pagkalito. Anak, Flavio, gisingin mo ang sarili mo. Dahil sa kanya wala na si Sofia. Iyan ang batang sumira sa kinabukasan mo. Isang sumpa. Kung gusto mong manatili sa pamumuno ng ating kumpanya, pirmahan mo yan. Ngayon din. Ang boses ni Doña Imelda ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat kataga ay puno ng kapangyarihan at pagmamanipula na tila nilalason ang natitirang bait sa isip ng kanyang anak. Nanigas si Marisol sa kanyang kinatatayuan. Naramdaman niya ang marahas na pintig ng kanyang puso. Tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Paano nagagawang itakwil ng isang ama ang sariling dugo? Paano nagagawang tawaging basura ang isang inosenteng nilalang na wala namang kasalanan sa mundong kanyang kinalakihan? Sa sandaling iyon, ang sanggol sa kanyang bisig ay bahagyang gumalaw. Ang maliit na daliri nito ay humawak sa dulo ng lumang uniforme ni Marisol, isang kurot sa puso na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Dahan-dahang dinaluyan ng luha ang mga pisngi ni Marisol. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyot. Tila may nakabara na tinik sa bawat paglunok niya. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa sanggol na wala pang pangalan, ngunit hinatulan na ng kamatayan ng sarili nitong pamilya. Napatingin siya sa ibaba, sa munting mukha na tila humihingi ng saklolo sa gitna ng katahimikan. Narinig ni Marisol ang paggasgas ng pluma sa papel. Tapos na. Pinirmahan na ni Flavio ang kanyang sariling kaduwagan. Kasunod nito ang marahas na yabag ng mga gwardya na papalapit sa kanyang kinalalagyan. Alam ni Marisol na kapag nahuli siya rito, kukunin nila ang bata at itatapon kung saan, gaya ng utos ng matandang donya. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng malamig na ilaw ng hallway, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Marisol. Isang desisyon na babago sa kanyang tadhana at sa kapalaran ng batang ito habang buhay. Inakap niya ng mas mahigpit ang sanggol. Hinalikan ang noo nito at bumulong sa gitna ng hikbi. Hindi kita hahayaang maging basura, maliit na anghel. Kung itatapon ka nila, ako ang magiging langit mo. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Tumakbo si Marisol patungo sa fire exit
Ang kanyang mga lumang tsinelas ay lumilikha ng mabilis na tunog sa sahig, ngunit mas mabilis ang tibok ng kanyang determinasyon. Paglabas niya sa pintuan, sinalubong siya ng malakas na hangin at hagupit ng ulan. Ang Manila ay tila isang malaking sementeryo ng mga pangarap sa gabing iyon. Ngunit para kay Marisol, dala-dala niya ang tanging liwanag na natitira. Basang-basa, nanginginig, at nagtatago sa anino ng mga ambulansya. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa itaas na palapag ng ospital. Ang mga ilaw sa VIP floor ay nananatiling maningning, tila walang pakialam sa biyayang kapapaskil pa lamang nila ng hatol na kamatayan. Sino nga ba ang mas mahirap? Ang janitress na walang maipakain ngunit puno ng pag-ibig, o ang mayamang ama na may lahat ng ginto sa mundo ngunit walang puso para sa sariling dugo? Habang papalayo si Marisol bitbit ang lihim ng mga De Silva, isang tanong ang naiwan sa hangin. Hanggang kailan kayang protektahan ng isang pusong sugatan ang isang buhay na ninakawan na ng bukas bago pa man ito magsimula? Nanay, bakit po tayo kumakain ng kanin na may asukal lang? Masarap po ba ang ulam ng mga nasa TV? Ang tanong na yon ni Mateo, na ngayon ay 5 taong gulang na, ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na dibdib ni Marisol. Nakatingin ang bata sa kanilang maliit na mangkok. Ang mga mata nito ay kasing linaw ng kristal, ngunit puno ng mga katanungang hindi kayang sagutin. Ng isang inang tanging pagmamahal lang ang maipapamanang yaman. Sa loob ng 5 taon, ang dampa nila sa tabi ng riles ng tren sa Tondo ang nagsilbing kaharian nila. Dito, ang bawat umaga ay nagsisimula sa amoy ng sabon at pagod. Ang mga kamay ni Marisol na dati ay marumi dahil sa kemikal ng ospital, ngayon ay lalong naging magaspang at sugatan dahil sa walang humpay na paglalabada. Ang bawat kuskos niya sa maruming damit ng ibang tao ay katumbas ng ilang butil ng bigas para kay Mateo. Tiningnan ni Marisol ang kanyang anak. Ang buhok nito ay medyo magulo. Ang balat ay bahagyang namumutla. Ngunit ang nangiti nito ang tanging dahilan kung bakit nananatiling nakatayo si Marisol sa kabila ng lahat ng dagok. Sa tuwing tinitingnan niya ang bata, naaalala niya ang gabing iyon sa ospital. Ang gabi kung kailan pinili niyang maging magnanakaw ng tadhana para lamang iligtas ang isang buhay. Masarap din ito, anak. Sabi ni nanay, ito ang pagkaing pampalakas ng mga munting prinsipe. Pilit ang nangiting sagot ni Marisol habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Ramdam niya ang init ng balat ni Mateo, isang paalala na ang buhay ay patuloy na pumipintig sa gitna ng kanilang kahirapan. Tumayo si Marisol at lumapit sa kanilang maliit na bintanang gawa sa tagpi-tagping sako at kahoy. Sa labas, ang ingay ng lungsod ay walang humpay. Ang malakas na ugong ng dumarating na tren ay nagpayanig sa kanilang buong dampa. Dahilan upang lumikha ng kalansing ang mga lumang lata sa itaas ng kanilang lagayan ng pinggan. Sa bawat yanig, tila nararamdaman din ni Marisol ang pangamba sa kanyang puso, ang takot na baka isang araw ang mundong kanyang tinalikuran ay biglang kumatok sa kanilang pinto. Nay, tingnan mo po, may magandang kotse sa labas. Masayang sigaw ni Mateo habang nakadungaw sa butas ng dingding. Agad na nakaramdam ng kaba si Marisol. Bihira ang mga mamahaling sasakyan sa kanilang lugar. Ang bawat gulong na tumatapak sa putikan ng kanilang eskinita ay tila nagdadala ng masamang balita. Sumilip siya at nakita ang isang makintab na itim na sasakyan, isang anino ng karangyaan na hindi nababagay sa amoy ng basura at imbornal ng Tondo. Napatigil ang sasakyan sa tapat ng kanilang eskinita. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba. May hawak na litrato at tila may itinatanong sa kanilang kapitbahay na si Aling Rosa. Nakita ni Marisol ang pagturo ni Aling Rosa sa direksyon ng kanilang dampa. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Marisol. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras.
Mabilis niyang kinuha ang lumang bag na laging nakahanda sa ilalim ng kanilang papag. Ang bag na naglalaman ng kanilang mga dokumento at ang nag-iisang hospital ID bracelet na itinago niya sa loob ng 5 taon. Mateo, halika rito. Huwag kang maingay, anak. Bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Bakit po, Nay? Maglalaro ba tayo ng tagu-taguan? Inosenteng tanong ng bata. Habang kumikinang ang mga mata sa tuwa, hindi alam na ang laro nilang ito ay isang laban para sa kanilang kaligtasan. Yinakap ni Marisol ng mahigpit ang anak. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hingal at ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa kanilang pintuan. Ang bawat tunog ng tuyong kahoy na natatapakan ay tila isang hatol na hindi niya kayang takasan. Ang kanilang pintuang gawa sa pinagtagni-tagning plywood ay nakatanggap ng 3 malalakas na katok. Ang bawat hantig ay nagpayanig sa puso ni Marisol, tila isang babala na ang nakaraang pilit niyang ibinaon ay muling nagising upang bawiin ang tanging kayamanan na nagbibigay ng saysay sa kanyang buhay. Sino ang nasa likod ng pintong iyon? Ang ama bang tumalikod sa kanya? O ang lola na itinuring siyang basura? Huminga ng malalim si Marisol. Kinuha ang isang kutsilyo sa kusina na ginagamit niya sa paghihiwa ng bawang at tumayo sa harap ni Mateo. Kahit na siya ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagsik na tanging isang ina lamang ang mayroon. Hinding-hindi niyo siya makukuha, bulong niya sa hangin, habang ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang gumagalaw. Huwag mong itago sa akin ang totoo, Marisol. Alam kong may kinalaman ka sa batang hinahanap nila. Isang maling galaw mo lang, baka hindi lang itong dampanyo ang mawala sa inyo. Ang boses ni Aling Rosa, na karaniwan ay puno ng biro at tawa, ngayon ay tila isang babalang puno ng lason. Nakatayo siya sa tapat ng pinto ni Marisol, habang sa likuran niya ay nakaparada ang itim na sasakyang, tila isang malaking buwayang naghihintay ng biktima sa gitna ng maruming eskinita. Sa loob ng maliit na silid, naramdaman ni Marisol ang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang kutsilyong hawak niya ay dahan-dahang ibinaba. Ngunit ang talim ng takot sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Tumingin siya kay Mateo na ngayon ay nakatago sa likod ng isang lumang kurtinang puno ng talsik ng mantika. Ang inosenteng mukha ng bata na may bahid pa ng asukal sa labi, ang tanging dahilan kung bakit hindi pa bumibigay ang tuhod ni Marisol. Ang alingasaw ng estero at ang amoy ng nabubulok na basura sa labas ay biglang nahaluan ng isang banyagang samyo, isang matapang at mamahaling pabango na tila nanunuot sa bawat siwang ng kanilang dampa. Iyon ang amoy ng kapangyarihan. Iyon ang amoy ng mga taong kayang bumili ng hustisya at pumatay ng katotohanan. Mula sa itim na sasakyan, dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana. Isang pares ng mga matang puno ng puot at pagkasuklam ang sumilip. Si Bianca, ang babaeng naging anino sa likod ni Doña Imelda, ang babaeng may ambisyong maging bagong reyna ng mga De Silva. Sa kanyang tingin, ang tondo ay hindi isang lugar ng mga tao, kundi isang tambak ng mga basurang kailangang linisin. Ito na ba ang sinasabi mong tagapagtago ng sikreto? Ang boses ni Bianca ay malamig, walang emosyon, tila isang makinang nagdidikta ng hatol. Kahit hindi siya bumababa ng sasakyan, ang kanyang presensya ay sapat na upang maghari ang katahimikan sa paligid. Lumingon si Aling Rosa kay Bianca at mabilis na tumango. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng pagnanais na makuha ang perang ipinangako sa kanya. Oo po, ma'am. Siya nga po si Marisol, ang dating janitress sa San Jose. Siya ang huling nakitang may dalang balutan nung gabing iyon. Hindi nakagalaw si Marisol. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila ba kapag huminga siya ng malalim ay lulunukin siya ng dilim. Naalala niya ang mukha ni Sofia, ang yumaong asawa ni Flavio, ang kabaitan nito at ang huling sulyap ng pag-asa
bago ito pumanaw. Alam ni Marisol na ang batang hawak niya ay ang tanging alaala ng pag-ibig na yon. Isang alaalang nais burahin ni Bianca upang tuluyan ng maangkin si Flavio. Dahan-dahang lumapit ang tauhan ni Bianca sa pintuan. Ang tunay na panganib ay hindi na lamang isang banta. Ito ay nasa harap na niya, humihinga at handang manakit. Ang bawat hakbang nito sa marupok na sahig na gawa sa kawayan ay lumilikha ng tunog na tila nagbabasag sa katahimikan ng gabi. Marisol, lumabas ka riyan. Huwag mong hintayin na kami pa ang pumasok. Utos ng lalaki. Ang boses ay malalim at puno ng banta. Sa loob, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Marisol. Ang munting haplos na yon, ang init ng palad ng bata, ang nagbigay kay Marisol ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Humarap siya sa pinto, itinuwid ang kanyang likod at tinitigan ang aninong nasa labas. Wala kayong makukuha rito, sigaw ni Marisol. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa pagkakataong ito. Umalis kayo sa lugar namin. Isang nakatutulig na tawa ang narinig mula sa sasakyan. Si Bianca ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumapak sa putikan ng eskinita nang walang pag-aalinlangan. Lumapit siya sa pintuan. Ang bawat galaw ay puno ng condescension. Akala mo ba, ang isang tulad mong basurera ay kayang humarang sa akin? Bulong ni Bianca nang makarating siya sa tapat ni Marisol. Ang batang iyan ay hindi sayo at ang katotohanang itinatago mo, sisiguraduhin kong mamatay kasama mo sa pusaling ito. Sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ng hangin ang nagbukas sa marupok na kurtina sa likod ni Marisol. Sandaling nagtama ang paningin ni Bianca at ni Mateo. Ang pagkagulat sa mga mata ni Bianca ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Nakita niya ang isang marka, isang birthmark sa leeg ng bata na kaparehong-kapareho ng kay Flavio. Bingo! Bulong ni Bianca. Biglang hinablot ng tauhan ni Bianca ang braso ni Marisol. Pilit siyang inilalayo sa pintuan. Ang sigaw ni Mateo ay pumailan lang sa buong tondo. Isang iyak ng takot na bumasag sa puso ni Marisol. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa dulo ng eskinita. Isang boses na hindi inakala ni Marisol na maririnig niya muli sa ganitong pagkakataon. Bitawan niyo siya. Sino ang dumating sa gitna ng kaguluhan? Ang tagapagligtas ba o isa pang anino ng nakaraan na magdadala ng mas malalim na pait? Bitawan niyo siya. Ang boses na yon ay hindi nagmula sa isang maton o sa isang tambay sa kanto. Iyon ay isang boses na may awtoridad, malalim, at bakas. Ang pagkalito. Isang boses na 5 taong pilit ibinaon ni Marisol sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. Nanigas ang lahat. Ang tauhan ni Bianca na mahigpit na nakahawak sa braso ni Marisol ay dahan-dahang bumitaw. Tila ba napaso sa talim ng utos na narinig. Mula sa anino ng kabilang eskinita, dahan-dahang lumabas si Flavio. Hindi na siya ang lalaking nanginginig ang kamay sa loob ng VIP suite noon. Ngayon, nakasuot siya ng mamahaling barong, malinis ang gupit, at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng tagumpay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling may bakas ng isang luma at hindi maghilom na sugat. Flavio? Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Bianca ay biglang nagbago. Mula sa pagiging isang malupit na biktima ng tondo, naging malambing ito at puno ng pagkukunwari. Mabilis siyang lumapit kay Flavio, pilit na itinatago ang dampa ni Marisol sa likod ng kanyang katawan. I was just trying to help these people. You know, charity work para sa foundation natin. Hindi tumingin si Flavio kay Bianca. Ang kanyang paningin ay nakapako kay Marisol, na ngayon ay nakaluhod sa putikan habang yakap si Mateo. Ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang mabigat na kumot. Ang tanging naririnig ay ang mahinang hikbi ni Mateo at ang malalayong busina ng mga sasakyan sa kalsada. Dahan-dahang lumapit si Flavio. Ang kanyang mamahaling sapatos
ay walang pakialam sa dumi ng eskinita. Tumigil siya sa tapat ni Marisol. Ang bawat tibok ng puso ni Marisol ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Nakilala ba siya nito? Maaalala ba nito ang janitress na nakita niya sa hallway ng ospital 5 taon na ang nakalilipas? You look familiar, bulong ni Flavio. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka. Nagtatrabaho ka ba sa kumpanya? Hindi nakasagot si Marisol. Ang kanyang dila ay tila nakadikit sa langit-ngit ng kanyang bibig. Sa takot na mabunyag ang lahat, mas lalo niyang isiniksik ang ulo ni Mateo sa kanyang dibdib. Ngunit si Mateo, sa kanyang inosenteng kuryosidad, ay dahan-dahang lumingon. Ang maliliit na mata ng bata ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Flavio. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Nakita ni Flavio sa mukha ng bata ang isang bagay na nagpabilis sa kanyang hininga. Ang hugis ng ilong, ang kislap ng mga mata, ang aura ng batang ito. Ito ay tila isang salamin ng kanyang nakaraan, isang kurot sa puso na hindi niya maipaliwanag ang biglang gumuhit sa kanyang pagkatao. Ito ang tinatawag na mirror of guilt. Ang makakita ng isang bahagi ng sarili sa isang nilalang na hindi mo alam kung bakit mo nararamdaman. Dahan-dahang yumuko si Flavio. Ang kanyang kamay ay nanginginig na parang gustong haplusin ang buhok ni Mateo. Hi little man, what's your name? Mateo po, mahinang sagot ng bata. Ang boses nito ay parang isang musika na bumasag sa matigas na balat ng puso ni Flavio. Mateo. Ulit ni Flavio, tila ba ninanamnam ang bawat letra ng pangalan. Gift of God. Biglang sumingit si Bianca. Ang kanyang mukha ay namumutla na sa kaba. Flavio, we need to go. May board meeting ka pa. Let's just leave some money for them and go. Madumi rito. Baka magkasakit ka. Pilit na hinila ni Bianca ang braso ni Flavio, ngunit hindi ito kumikibo. Ang paningin ni Flavio ay nananatiling nakapako sa bata. Sa gitna ng tensyon, si Mateo ay may dinukot sa kanyang bulsa, isang maliit na candy na nakabalot sa lukot na plastic. Ang huling kending ibinigay ni Marisol sa kanya. Inabot niya ito kay Flavio. Para sa inyo po, kuya. Mukha po kayong malungkot, sabi ni Mateo sa kanyang maliit at paos na boses. Ito ang golden moment. Isang munting kilos ng kabutihan mula sa isang batang itinuring na basura patungo sa amang hindi alam na siya ang pumatay sa kinabukasan nito. Naramdaman ni Flavio ang pag-init ng kanyang mga mata. Tinanggap niya ang candy na parang ito ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag ng isang matanda at mapangyarihang boses ang narinig mula sa dulo ng eskinita. Isang boses na may dalang higit pang lason kaysa kay Bianca. Flavio, Bianca, bakit kayo nagtatagal sa maduming lugar na ito? Lumabas si Doña Imelda mula sa isa pang sasakyan. Ang kanyang payong ay hawak ng isang bodyguard, habang ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Marisol, ang lahat ng kulay sa mukha ng matanda ay biglang nawala. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang kanyang mga daliri ay humigpit sa kanyang mamahaling bag. Nakilala ni Doña Imelda ang babaeng nasa harapan niya. Nakilala niya ang magnanakaw na kumuha sa basurang ipinatapon niya 5 taon na ang nakalilipas. Ikaw, bulong ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay puno ng banta at gulat. Tumingin si Marisol nang diretso sa mga mata ng matandang donya. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Alam niyang ang digmaan ay nagsimula na. Opo, ako nga. Doña Imelda? Sagot ni Marisol. Ang boses ay malinaw at matapang. At ang batang ito? Siya ang buhay na patunay ng inyong kasalanan. Bumagsak ang katahimikan na tila isang mabigat na hatol. Ang lihim na pilit itinago sa loob ng 5 taon ay nakabitin na sa isang manipis na sinulid. Ano ang gagawin ni Doña Imelda upang patahimikin si Marisol? At ano ang gagawin ni Flavio
Kapag nalaman niyang ang kending hawak niya ay galing sa anak na mismong siya ang nagtaboy sa kadiliman. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilya ko sa pamamagitan ng iyong mga kasinungalingan, babaeng baliw. Guard, bakit niyo hinayaang makapasok ang maruming pulubing ito sa loob ng gusali? Ang bulyaw ni Bianca ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng lobby ng De Silva Corporation. Nakatayo si Marisol sa gitna ng marangyang palapag. Ang kanyang lumang tsinelas ay tila isang mantsa sa kumikinang na marmol na sahig. Hawak-hawak niya ang isang panyo, isang mamahaling panyo na nahulog ni Flavio sa eskinita noong nakaraang araw. Gusto lang niyang ibalik ito, isang simpleng kilos ng katapatan na ngayon ay binaligtad at ginamit laban sa kanya. Ang paligid ay napuno ng mga bulong. Ang mga empleyadong nakasuot ng plansadong uniforme ay tumingin kay Marisol nang may halong pandidiri at pangkukutya. Sa kanilang mga mata, si Marisol ay isang anino lamang ng kahirapan na hindi nararapat na humihinga ng hangin na kasing mahal ng suot nilang pabango. Bianca, sandali lang. Siya yung babaeng nakita natin sa tondo. Pag-awat ni Flavio na lumabas mula sa elevator. Mukhang naguguluhan siya. Ang kanyang noo ay nakakunot habang nakatingin sa nanginginig na mga kamay ni Marisol. Iyon na nga ang punto, Flavio. Hindi mo ba nakikita? Sinusundan ka niya. She's a professional scammer, isang stalker na gagamitin ng bata para makuha ang awa mo. Mabilis na sagot ni Bianca. Ang kanyang boses ay naging malambing ngunit may kasamang laso ng gaslighting. Look at her, Flavio. She's mentally unstable. Noong nakaraang araw pa yan, paikot-ikot sa paligid. Siguro ay nagnakaw pa yan ng kung ano, sa kotse mo. Kaya niya hawak ang panyong yan. Naramdaman ni Marisol ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang katotohanan. Ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng toneladang lupa. Ang bawat salita ni Bianca ay tila isang pako na itinatambol sa kanyang krus. Hindi po ako nagnanakaw. Ibabalik ko lang po ito. Mahinang bulong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Lumapit si Bianca kay Marisol. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol ay tila tunog ng isang hatol. Kinuha niya ang panyo mula sa kamay ni Marisol at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa basurahan sa tabi ng reception desk. Diyan nararapat ang lahat ng galing sa iyo. Sa basura, bulong ni Bianca sa tainga ni Marisol. Sapat lang upang siya lang ang makarinig. Pagkatapos ay lumingon siya kay Flavio nang may pekeng pag-aalala. Flavio, honey, remember what the doctor said about your stress? Ang mga ganitong klase ng tao, pakakainin ka ng mga kwentong hindi totoo para lang makahutot ng pera. Huwag kang maniniwala sa kahit anong sasabihin niya tungkol sa batang iyon. Baka kung saan lang niya kinuha ang batang yun para gawing pain. Ang bawat kataga ni Bianca ay tila isang mahusay na pagkakahabi ng lason. Pinagmumukha niyang ang kabutihan ni Flavio ay isang kahinaan at ang paghihirap ni Marisol ay isang sadyang palabas. Ito ang sining ng paninira. Ang dahan-dahang pagpatay sa kredibilidad ng isang tao bago pa man ito makapagsalita. Yumuko si Marisol. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa makintab na sahig. Isang babaeng durog, mantsado ng putik at tila isang ligaw na hayop sa gitna ng mga lobo. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naramdaman niya ang isang bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang maliit na daliri ni Mateo na humawak sa kanya kaninang umaga bago siya umalis. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ma'am, kahit gaano niyo po kintabi ng sahig na ito, hindi niyo maitatago ang amoy ng nabubulok niyong konsensya. Matapang na sabi ni Marisol. Sapat na upang marinig ng mga taong nakapaligid. Ito ang golden moment. Ang sandali kung kailan ang isang janitress ay tumayo ng matuwid sa harap ng isang reyna. Namula sa galit si Bianca, ang kanyang mukha ay nawalan ng poise sa isang saglit
bago niya muling nakuha ang kontrol. "How dare you?" sigaw ni Bianca. "Security! Kalad-karin niyo ang babaeng ito palabas. Ngayon din." Habang pilit na hinihila ng mga gwardiya ang mga braso ni Marisol patungo sa pintuan, lumingon siya kay Flavio. Ang lalaki ay nakatayo lang doon, tila isang rebulto ng pagkalito. Gusto niyang maniwala kay Bianca, ngunit ang kislap ng mga mata ni Marisol ay may dalang katotohanang hindi kayang burahinin ng anumang gaslighting. Bago tuluyang mailabas si Marisol, bumagsak mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Isang lumang pitaka na gawa sa tela. Bumuka ito at kumalat ang ilang barya at isang maliit na papel, isang reseta ng gamot para sa lagnat. "Huwag niyong hawakan ang mga gamit ko," sigaw ni Marisol habang sinusubukang abutin ang mga barya. Ngunit tinadyakan ni Bianca ang isa sa mga barya patungo sa ilalim ng sofa. Isang mapanguyam ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Kunin mo ang mga barya mo at bumalik ka sa lungga mo, Marisol, dahil sa susunod na makita ko ang pagmumukha mo rito, sisiguraduhin kong hindi ka lang sa labas ng gusaling ito mapupunta, kundi sa likod ng rehas." Pagbabanta ni Bianca. Habang naglalakad si Marisol palayo, basang-basa ang mukha ng luha at puno ng pait ang puso. Isang kaisipan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Bakit ang katotohanan ay tila isang krimen sa mundong ito? At bakit ang mga taong may ginto ang laging may karapatang magdikta kung sino ang dapat mabuhay at sino ang dapat mamatay sa kahihiyan? Hindi alam ni Marisol na sa bawat hakbang niya palayo, may isang pares ng mga mata na nakamasid mula sa itaas na palapag. Isang taong nakakita sa lahat at may hawak na sikretong mas matindi pa sa itinatago ni Bianca. "Mrs., wala na tayong oras. Kailangan ng bata ng agarang blood transfusion. Masyadong mababa ang kanyang platelet count at nanganganib ang kanyang mga internal organ." Ang tinig ng doktor sa loob ng masikip na charity ward ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang bumaon sa puso ni Marisol. Nakatayo siya sa tabi ng bakal na kama kung saan nakahiga si Mateo, ang kanyang anak, na 5 taong naging katuwang niya sa bawat pait ng buhay. Ang bata, na dati ay punong-puno ng sigla at laging may baon ng ngiti, ngayon ay tila isang lantang bulaklak. Ang kanyang balat ay may mga maliliit na pulang pantal, ang kanyang mga labi ay puting-puti, at ang kanyang hininga ay mababaw at mabilis. Kaninang umaga lang, bago tumindi ang lagnat ni Mateo, ay nagtatawanan pa sila. Inilaan ni Marisol ang huli niyang 20 piso para ibili ang bata ng isang pirasong mamon, ang paborito nito. Pinanood niyang masayang kumakain ng anak, habang siya ay nakontento na lamang sa pag-inom ng tubig upang mapawi ang gutom. Ang pagmamahal na yon, ang sakripisyong walang hinihintay na kapalit, ay tila sinasampal ngayon ng malupit na katotohanan. Naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumagapang paitaas, patungo sa kanyang dibdib na tila sasabog na sa sobrang bigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang panalangin, ngunit ang bawat sagot ng tadhana ay may dalang pait. "Doc, gagawin ko po ang lahat. Kahit ibenta ko po ang aking bato. Kahit magtrabaho ako araw at gabi. Iligtas niyo lang po ang anak ko." Pagsusumamo ni Marisol, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. "Hindi lang pera ang problema, Mrs." Malungkot na sagot ng doktor habang tinitingnan ang chart. Ang dugo ni Mateo ay isang bihirang uri, a B negative. Wala kaming stock sa blood bank ngayon at mahirap humanap ng donor sa ganitong kaigsing panahon. Kung wala tayong mahanap na kaparehong dugo sa loob ng susunod na ilang oras, baka hindi na kayanin ng katawan niya, a B negative. Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Marisol. Naalala niya ang medical file na nakita niya sa ospital 5 taon na ang nakalilipas. Ang dugo ni Flavio de Silva,
Ang dugong nananalaytay sa mga ugat ng batang ito na ngayon ay pilit na kumakapit sa buhay. Hindi na nag-isip pa si Marisol. Kinuha niya ang kanyang lumang tsinelas at mabilis na lumabas ng ospital. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga luhang hindi niya kayang ilabas dahil sa tindi ng kaba. Tumakbo siya patungo sa direksyon ng Marangyang Subdivision kung saan alam niyang may nagaganap na selebrasyon ang mga De Silva. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang kanyang damit ay basang-basa, ang kanyang mga buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang hininga ay tila nagnanakaw na lamang ng hangin sa gitna ng unos. Nakarating siya sa harap ng malaking gate ng mansion. Mula sa labas, maririnig ang masayang tugtugin at ang kalantog ng mga mamahaling baso. Ang liwanag ng mga chandelier ay sumisilip sa malalaking bintana. Isang kabaligtaran ng madilim at malamig na charity ward kung nasaan ang kanyang anak. Ang kaibahan ng kanilang mga mundo ay kasing layo ng langit at lupa. Ngunit kailangang tulay ni Marisol ang distansyang yon para sa huling pagkakataon. Palabasin niyo si Flavio. Kailangan ko siyang makausap. Ang anak niya. Ang anak niya ay mamamatay na. Sigaw ni Marisol habang kinakalampag ang bakal na gate. Ang tunay na tunog ng bakal na nagtatama ay tila sumasabay sa desperadong sigaw ng kanyang kaluluwa. Ang mga gwardiya ay mabilis na lumapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagtataka. Umalis ka rito. Pulubi, nakakaistorbo ka sa party ng mga De Silva. Kapag hindi ka pa umalis, itatawag ka namin sa pulis. Hindi nyo naiintindihan. Ang dugo niya. Kailangan ng anak ko ang dugo niya. Patuloy na pagsusumamo ni Marisol habang pilit siyang itinatulak palayo ng mga gwardiya. Bumukas ang malaking pinto ng mansion at lumabas si Bianca, nakasuot ng isang makinang na evening gown na tila hiyas sa gitna ng gabi. Ang kanyang mukha ay napuno ng pandidiri nang makita si Marisol na basang-basa at nakaluhod sa putikan sa labas ng gate. Anong kaguluhan ito? Itapon niyo ang basurang yan sa labas. Don't let her ruin the most important night of Flavio's career. Utos ni Bianca. Ang kanyang boses ay mas malamig pa sa ulan. Sa sandaling iyon, ang huling lakas ni Marisol ay tila naubos. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay sa gitna ng putikan, itinaas niya ang kanyang kamay na nanginginig. Hawak ang isang maliit at lumang hospital ID bracelet na may mantsa ng dugo at luha. Flavio! Mateo! Save him! Bulong ni Marisol bago tuluyang lumubog ang kanyang paningin sa dilim. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang lahat ng sakit para sa isang buhay na hindi naman sa kanya nagsimula, ngunit sa kanya nagkaroon ng saysay? At makararating kaya ang sigaw ng kanyang puso sa taong tanging makakapagligtas sa batang unti-unti nang binabawian ng hininga? Magkano? 1,000,000? 2,000,000? Sabihin mo lang ang presyo ng iyong katahimikan at pag-alis para matapos na ang nakaririmarim na palabas na ito. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang matalim na kidlat na humiwa sa ugong ng ulan at sa malamyos na musika ng biolin na nagmumula sa loob ng mansyon. Nakaluhod si Marisol sa basang semento ng driveway. Ang kanyang mga palad ay nakadiin sa malamig at malapot na putikan. Ang kanyang dating puting uniforme ng Dianitres ay punong-puno na ng dumi. Tila ba ang buong bigat ng kahirapan ng mundo ay pilit siyang ibinabaon sa lupa. Sa kanyang harapan, nakatayo ang pamilya De Silva. Si Doña Imelda na may hawak na tila isang hiyas na payong ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri na para bang si Marisol ay isang dumi na aksidenteng naidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Sa tabi nito ay si Bianca na may mapang-uyam ng ngiti at si Flavio na nakatayo lang doon, blangko ang tingin, tila isang aninong walang sariling pag-iisip. Hindi ko po kailangan ng pera niyo.
Ang dugo lang ni Flavio. Ang dugo lang ng ama niya ang makapagliligtas sa anak ko. Pagsusumamo ni Marisol, ang boses ay basag. Halos hindi na lumalabas sa lalamunan dahil sa tindi ng hikbi. Ang bawat salita niya ay may kasamang dugo mula sa kanyang mga labing pumutok dahil sa lamig at pagod. Ama? Flavio, huwag kang makinig sa kanya. Isang professional scammer ang babaeng ito, sigaw ni Bianca, sabay damba sa braso ni Flavio. Inimbento niya ang sakit ng batang iyan para perahan tayo. Doña Imelda, itawag na natin sa pulis ito. She's trespassing and harassing us. Humakbang pasulong si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng kalupitan. Makinig ka, Marisol. 5 taon na ang nakalilipas nang itapon ko ang basurang iyan. Kung pinulot mo siya sa basurahan, huwag mo kaming sisihin kung bakit nabubulok na siya ngayon. Ang basurang itinapon na, kailanman ay hindi na muling babalik sa loob ng bahay na ito. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa katotohanang ang mga taong ito ay mas malamig pa sa yelo ang mga puso. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay nagninga sa isang bagsik na tanging isang ina lamang ang nagtataglay kapag ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Tumayo si Marisol mula sa putikan. Hindi siya nagpagpag ng dumi. Nanatili siyang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Flavio na tila ba ang kanyang paningin ay isang talim na bumubutas sa baluti ng kaduwagan nito. Flavio de Silva. Ang kanyang tinig ay naging matatag at malamig, puno ng awtoridad na bumasag sa ingay ng bagyo. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang kalagayan ko ngayon. Ito ang lahat ng tiniis ko para lang manatiling ligtas ang iyong anak habang ikaw ay nananatili sa mundong malayo sa aming pinagdadaanan. Isang gabi lang kitang hiniling para sa tulong na kailangan namin. Ngunit dahil sa pag-aalinlangan mo at sa takot mong sumalungat, pinili mong lumayo kahit alam mong ang sarili mong dugo ang nangangailangan. Ang bawat salitang binitiwan niya ay mabigat, tila sumasabay sa kulog sa labas. Isang tahimik ngunit matinding paniningil sa lahat ng panahong siya ay naiwan. Ito ang golden moment. Ang sandali kung kailan ang isang dukhang janitress ay naging mas matayog pa kaysa sa mga bilyonaryo sa kanyang harapan. Bahagyang napaatras si Flavio, ang kanyang mukha ay kakikitaan ng biglang pagkalito at takot. Mamatay si Mateo. Mamatay ang anak mo dahil mas pinili mong maging isang bata kaysa maging isang lalaki. Muling sigaw ni Marisol, ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa kanyang sariling palad. Tama na, layas! Guards, kaladkarin nyo na yan, palabas! Bulyaw ni Doña Imelda, sabay kumpas ng kamay sa mga tauhan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, may kinuha si Marisol mula sa loob ng kanyang basang bra, ang tanging lugar kung saan nananatiling tuyo ang kanyang huling pag-asa. Inilabas niya ang isang maliit, luma, at medyo naninilaw ng plastic na bracelet. Ang hospital ID bracelet na may nakasulat na Baby Boy de Silva. Ito. Ang bulong ni Marisol habang nanginginig ang kanyang kamay na itinaas ang bracelet sa ilalim ng ilaw ng mansyon. Ito ang pruweba na kinuha ko siya sa ospital noong gabing balak niyo siyang patayin. Hindi ito gawa-gawa. Hindi ito scam. Ito ang huling hininga ng asawa mong si Sofia na ipinagkatiwala sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Flavio. Ang pangalan ni Sofia ay tila isang mahiwagang salita na nagpabukas sa lahat ng mga pinto ng kanyang alaala. Humakbang siya palapit, hindi alintana ang sigaw ng kanyang ina. Ang kislap ng bracelet sa ilalim ng ulan ay tila isang liwanag na naglalantad sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya de Silva. Sofia! Ang mahinang usal ni Flavio, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang umaabot sa bracelet. Ngunit bago pa ito mahawakan ni Flavio,
Isang marahas na kamay ang humablot dito. Si Bianca. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ni Bianca ang bracelet sa imburnal sa tabi ng driveway kung saan ang agos ng tubig ulan ay mabilis itong tinangay patungo sa kadiliman. Walang ebidensya, walang anak. Ang humahalakhak na sabi ni Bianca. Ang kanyang mukha ay tila sa isang demonyo. Napaluhod muli si Marisol. Pilit na inaabot ang imburnal, ngunit huli na. Ang huling pruweba ng pagkatao ni Mateo ay tuluyan ng nilamon ng lalamunan ng lupa. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang narinig. Ang mga guwardiya ay pilit ng binuhat si Marisol at itinapon siya sa labas ng gate, sa gitna ng kalsadang puno ng baha. Habang nakahiga sa gitna ng dilim, basang-basa at walang kahit anong hawak, isang kaisipan ang naiwan kay Marisol. Paano niya ililigtas ang kanyang anak kung ang mundong dapat tumulong sa kanya ay siya pang pumatay sa huli niyang pag-asa? At ano ang gagawin ni Flavio ngayong ang katotohanan ay muli nang nabaon sa putik? Ang pangalan ni Sofia ay tila isang multong bumabangon mula sa hukay upang sakali ng aking konsensya. Iyan ang tanging kaisipang paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Flavio habang nakatitig siya sa madilim at maruming agos ng tubig sa imburnal kung saan itinapon ni Bianca ang huling pag-asa ni Marisol. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang muka ay tila mga sampal ng katotohanan. Isang katotohanang 5 taon niyang tinalikuran dahil sa takot at sa maling paniniwalang ang kanyang anak ang pumatay sa kanyang asawa. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang boses ni Doña Imelda na tila isang sirena ng babala. Flavio, pumasok ka na sa loob. Huwag mong hayaang sirain ng babaeng yan ang gabi mo. Nakita mo naman, gawa-gawa lang ang lahat. Isang palabas para sa pera. Dahan-dahang lumingon si Flavio. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga bombilya sa driveway, nakita niya ang mukha ng kanyang ina at ni Bianca. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi paggalang ang naramdaman niya, kundi isang matinding kilabot. Nakita niya ang pagkislap ng mga mata ni Bianca, isang kislap ng tagumpay, na tila ba ang pagkakalunod ng bracelet ni Mateo ay isang malaking premyo para sa kanya. Bakit? Ang tanging tanong na lumabas sa mga labi ni Flavio. Ang boses niya ay mahina, ngunit may dalang bigat na tila isang nagbabadyang lindol. Anong bakit, honey? Tara na sa loob, baka magkasakit ka. Pilit na hinila ni Bianca ang kanyang braso. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring tamis. Marahas na binawi ni Flavio ang kanyang braso. Ang pagkabigla sa mukha ni Bianca ay tila isang kasiyahan para sa kanya. Bakit niyo itinapon ang bracelet? Kung kasinungalingan lang ang lahat, bakit kailangan niyo itong burahin? Bakit kayo takot na makita ko ang ebidensya? Flavio, huwag mong sagutin ang iyong ina ng ganyan. Bulyaw ni Doña Imelda, ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Ginagawa ko ang lahat para sa iyo, para sa dangal ng pamilyang ito. Danggal? Tumawa si Flavio, isang tawang puno ng pait at pagsisisi. Ang dangal ba ay ang pagtalikod sa sariling dugo? Ang dangal ba ay ang paghayaan sa isang bata na mamatay sa hirap habang tayo ay nagdiriwang dito? Kung ang dangal na sinasabi mo ay kasing dumi ng tubig sa imburnal na yan, ayaw ko na nito. Ito ang golden moment. Ang sandali ng paggising ng isang amang matagal nang natutulog sa ilalim ng anino ng kanyang magulang. Tumakbo si Flavio patungo sa gate, hindi alintana ang ulan at ang putik na humahampas sa kanyang mamahaling suot. Binuksan niya ang gate at hinanap ang anino ni Marisol. Ngunit ang kalsada ay wala ng laman, kundi ang madilim na agos ng baha at ang malalamig na hangin ng gabi. Sa kabilang banda, sa loob ng ospital, ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nauubos sa katawan ni Mateo. Nakaupo si Marisol sa tabi ng kama,
Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa malamig na rehas ng bakal. Wala na siyang luha. Ang bawat hikbi niya ay nauwi na sa isang tuyong paghinga, na tila ba ang kanyang kaluluwa ay unti-unti na ring namamatay kasabay ng kanyang anak. "Mrs., kailangan na po nating magdesisyon," sabi ng nurse na may dalang mga dokumento. Masyado nang mababa ang vital signs ng bata. Kung wala pa ring donor sa loob ng 30 minuto, hindi natapos ng nurse ang kanyang sasabihin. Ngunit alam ni Marisol ang ibig sabihin nito. Tumingin siya sa mukha ni Mateo. Ang bata ay tila natutulog lang, ngunit ang bawat paghinga nito ay isang pakikipaglaban. Naisip ni Marisol, marahil ay tama ang tadhana. Marahil ay hindi talaga sila para sa mundong ito ng mga De Silva. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng charity ward, narinig ang mabilis at mabibigat na yabag ng mga sapatos sa hallway. Ang tunog ng mga yabag na yon ay hindi nababagay sa katahimikan ng lugar. Bumukas ang pinto ng ward nang may marahas na puwersa. Nakatayo sa pintuan si Flavio, basang-basa, hinihingal, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit at determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Marisol. Walang salitang lumabas, ngunit ang bawat tingin ay may dalang libu-libong paghingi ng tawad. "Nasaan ang doktor?" Ang sigaw ni Flavio. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong ward, dahilan upang magising ang ilang pasyente. "Kunin niyo ang dugo ko. Ngayon din, ako ang ama ng batang iyan." Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang doktor ay mabilis na lumapit, tila naguguluhan sa hitsura ng lalaking mukhang bilyonaryo na ngayon ay mukhang basang sisiw. Ngunit bago pa man makapagsalita ang doktor, isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa likuran ni Flavio. "Flavio, huwag! Pagsisisihan mo ito. Hindi mo alam kung anong sakit ang pwedeng makuha mo sa batang yan." Si Bianca. Sumunod siya, ang kanyang muka ay puno ng takot. Hindi takot para kay Flavio, kundi takot na ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay tuluyan ng mabunyag kapag ang dugo ng ama at anak ay muling nagtagpo. Dahan-dahang lumapit si Marisol kay Bianca. Sa unang pagkakataon, hindi siya lumuhod. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Bianca ang bumasag sa ingay ng ward. Ang sampal na yon ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat gabing nagutom si Mateo habang si Bianca ay nagpapakasasa sa kasinungalingan. "Lumayas ka rito?" bulong ni Marisol. Ang boses ay kasing talim ng isang balisong. "Dahil kung hindi, baka makalimutan kong tao rin ang kaharap ko." Habang pilit na inilalabas ng mga security ng ospital si Bianca, mabilis na iginiya si Flavio sa loob ng laboratorio. Ang bawat patak ng dugo na lumalabas sa kanyang braso patungo sa sisidlan ay tila isang tulay na muling nagdudugtong sa dalawang pusong matagal nang pinaghiwalay ng puot at pagkakamali. Ngunit sa kabila ng pag-asang ito, isang tanong ang nanatili. Sapat na ba ang dugo ni Flavio upang hugasan ang lahat ng pait ng nakaraan? At ano ang gagawin ni Doña Imelda ngayong ang kanyang kaisa-isang anak ay tuluyan ng tinalikuran ng kanyang mga utos para sa basurang itinapon niya noon? Sinasabi nilang ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Ngunit sa gabing ito, ang dugong dumadaloy mula sa aking bisig ay tila isang ilog ng pagsisisi na pilit na hinuhugasan ang 5 taon ng aking pagkabulag. Ito ang tanging bulong sa isip ni Flavio habang nakahiga siya sa matigas na hospital bed. Ang kanyang braso ay nakakabit sa isang manipis na tubo na nagdudugtong sa kanyang buhay at sa buhay ng batang nasa kabilang kama. Ang ritmo ng bawat patak ng dugo sa loob ng plastik na lalagyan ay tila isang dambuhalang orasan na nagbibilang ng bawat segundong nasayang. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Sofia, ang kanyang yumaong asawa, na tila ba nakangiti sa kanya mula sa kabilang buhay, nagpapasalamat na sa wakas ay pinili niyang maging isang tunay na ama. Sa sulok ng silid, nakaupo si Marisol.
Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa pagod. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang rosaryong gawa sa kahoy. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Mateo, hindi man lang tinitingnan si Flavio. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi isang payapang katahimikan. Ito ay isang pader na itinayo ng 5 taon ng gutom, takot at pangungutya. Naramdaman ni Flavio ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang amoy ng alkohol at gamot sa paligid ay tila lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Gusto niyang magsalita, gusto niyang basagin ang pader, ngunit paano mo hihingin ang tawad sa isang taong binuhat ang krus na dapat ay ikaw ang nagpapasan? Marisol, ang mahinang tawag ni Flavio. Hindi lumingon si Marisol. Ang kanyang mga daliri ay nagpatuloy sa pag-ikot sa mga butil ng rosaryo. Huwag kang magsalita, Flavio. Ibigay mo lang ang dugo mo. Iyan lang ang kailangan namin mula sa'yo. I'm sorry. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Flavio, ang boses ay puno ng pait. I was a fool. Naniwala ako sa mga sinabi ni Mommy. Naniwala ako na sumpa ang anak ko. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang lumingon si Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may dalang talim na tila humihiwa sa pagkatao ni Flavio. Hindi siya sumpa, Flavio. Si Mateo ang tanging liwanag sa mundong ito na binalot niyo ng dilim. Noong gabing kinuha ko siya sa locker, hindi lang siya isang sanggol para sa akin. Siya ang aking kaluluwa. Habang ikaw ay natutulog sa malambot na kama, siya ay natutulog sa ibabaw ng aking dibdib para lang hindi siya mamatay sa ginaw. Ito ang golden moment. Ang sandali kung kailan ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na tumatangay sa lahat ng mga kasinungalingan. Nakita ni Flavio ang isang maliit na galaw sa kamay ni Mateo. Ang maliit na daliri ng bata ay bahagyang gumalaw. Tila ba naramdaman ng dugong de Silva na muling nananalaytay sa kanyang mga ugat. Dahan-dahang inabot ni Flavio ang kamay ng bata. Ang unang pagkakataon na hinawakan niya ang kanyang sariling anak nang may pagkilala. Ang init ng balat ni Mateo ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang puso. Samantala, sa labas ng ospital, sa loob ng isang madilim na kotse, si Bianca ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin mula sa sampal ni Marisol, isang marka ng kahihiyan na hinding-hindi niya malilimutan. Mabilis niyang tinawagan si Doña Imelda. Mommy, it's over. Flavio is giving his blood. He knows the truth. Ang nanginig na boses ni Bianca. Nothing is over until I say so, Bianca. Ang malamig na sagot ni Doña Imelda sa kabilang linya. Kung ayaw nilang makinig sa pakiusap, idaan natin sa batas. Ipadala mo ang mga papeles sa abogado. Kung kailangang ipakulong ang janitress na yan para makuha ang bata, gagawin natin. Hindi tayo papayag na isang pulubi ang magpabagsak sa pangalan ng mga De Silva. Bumalik ang tingin ni Bianca sa bintana ng ospital. Isang mapanganib na plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Kung hindi niya makukuha si Flavio, sisiguraduhin niyang walang sino man ang magiging masaya. Sa loob ng ward, unti-unti nang bumabalik ang kulay sa mga pisngi ni Mateo. Ang monitor ay nagpapakita ng mas maayos na tibok ng puso. Ngunit sa gitna ng pag-asang ito, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. 2 lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Kasunod ang abogado ng pamilya De Silva. Marisol Santos? Ang tanong ng pulis. May warrant of arrest kami laban sa iyo. Ang kaso ay kidnapping at child abuse. Kailangan mong sumama sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang rosaryo ay nalaglag mula sa kanyang kamay at lumikha ng mahinang tunog sa sahig. Tumingin siya kay Flavio nang may halong takot at pagtataksil. Ito ba? Ito ba ang kapalit ng pagliligtas mo sa anak natin, Flavio? No, I don't know anything about this. Sigaw ni Flavio.
Pilit na bumabangon kahit nakakabit pa ang tubo sa kanyang braso, dahilan upang tumulo ang dugo sa sahig. Ngunit ang mga pulis ay hindi nakikinig. Mabilis nilang hinawakan ang mga braso ni Marisol. Ang sigaw ni Mateo, nakakagising lang mula sa mahimbing na tulog, ay pumailan lang sa buong ward. Nanay? Nanay, huwag po. Huwag niyo pong kunin ang nanay ko. Sino ang tunay na kriminal sa gabing ito? Ang inang nagligtas ng buhay o ang pamilyang gumagamit ng batas upang pumatay ng pag-ibig? Anong karapatan mong tawagin ang sarili mo na ina? Gayong isa ka lamang magnanakaw na kumuha ng batang hindi sayo. Ang mga salitang yon ng abogado ng pamilya De Silva ay tila isang malupit na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Marisol. Sa gitna ng puting liwanag ng ospital, ang bawat kalansing ng bakal na posas na inilalabas ng pulis ay tila isang hatol na nagwawasak sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Nang maramdaman ni Marisol ang malamig na metal na humahalik sa kanyang mga manipis at nanginginig na pulso, ang tanging nagawa niya ay mapatingin kay Mateo. Ang bata, nakapapaskil pa lamang ng kulay sa mga pisngi dahil sa dugong galing kay Flavio, ay mabilis na bumangon. Ang bawat paghikbi ni Mateo ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa puso ni Marisol. Mama! Mama! Bakit po nila kayo kinukuha? Huwag niyo pong saktan ang nanay ko. Ang sigaw ni Mateo, ang kanyang maliit na boses, ay puno ng takot na bumasag sa katahimikan ng ward. Pilit na inaabot ng bata ang kamay ni Marisol, ngunit ang mga pulis ay matigas na humarang sa pagitan nila. Si Flavio, na nakakabit pa rin sa IV line, ay pilit na bumangon mula sa kabilang kama. Ang dugo ay nagsimulang dumaloy pabalik sa manipis na tubo dahil sa kanyang marahas na paggalaw, ngunit wala siyang pakialam sa sakit. Bitawan niyo siya. Ako ang nag-utos sa inyo. Sinong nagbigay sa inyo ng karapatang gawin ito sa loob ng ward ng anak ko? Ang iyong ina, Sir Flavio, ang malamig na sagot ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Si Doña Imelda ay naghain ng formal na reklamo. Ang babaeng ito ay kinuha si Mateo ng walang pahintulot 5 taon na ang nakalilipas. Sa mata ng batas, ito ay kidnapping at sa mata ng lipunan, isa siyang kriminal na nagkait ng marangyang buhay sa tagapagmana ng De Silva. Naramdaman ni Marisol ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang sining ng gaslighting. Pinagmumukha nilang ang kanyang dakilang sakripisyo ay isang krimen at ang kanilang pagtatapon sa bata ay isang bagay na dapat kalimutan. Ang muling pagpihit ng posas sa kanyang mga kamay ay nagdulot ng hapdi, ngunit mas masakit ang makita ang kanyang anak na muling nanganganib ang damdamin. Dahan-dahang kinaladkad ng mga pulis si Marisol patungo sa pintuan. Ang kanyang mga lumang tsinelas ay nag-iwan ng mga gasgas sa makintab na sahig ng ospital, isang marka ng kanyang sapilitang pag-alis. Sa kabila ng kahihiyan at takot, tumigil si Marisol sa tapat ng kama ni Mateo sa huling pagkakataon. Ito ang golden moment. Sa halip na magmakaawa para sa kanyang sarili, yumuko si Marisol at hinalikan ang noo ng bata. Mateo anak, makinig ka kay nanay. Maging matapang ka ha. Inumin mo ang mga gamot mo. Huwag kang iiyak. Babalik si nanay. Pangako. Hindi kita pababayaan. Hindi. Mama, huwag ka pong sasama sa kanila. Ang hagulgol ni Mateo, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Marisol hanggang sa pilit itong mabaklas ng mga pulis. Habang hinihila si Marisol palabas ng hallway, nakita niya si Doña Imelda na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang matanda ay tila isang reyna ng kadiliman, nakasuot ng itim na terno at may hawak na rosaryong tila hindi naman nagbibigay ng anumang kabanalan sa kanyang puso. Isang mapang-uyam na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pagbagsak ni Marisol. Ang mga basurang gaya mo, Marisol, ay hindi dapat humahawak ng hiyas.
Bulong ni Doña Imelda nang madaanan siya. Ngayon, hayaan mo kaming linisin ang duming iniwan mo sa buhay ng aking apo. Sa loob ng ward, naiwang mag-isa si Flavio kasama ang umiiyak na si Mateo. Ang IV line ay tuluyan ng natanggal mula sa kanyang braso at ang dugo ay dahan-dahang pumatak sa puting sahig na lumilikha ng isang maliit na lawa ng pagsisisi. Tumingin si Flavio sa pintuan kung saan nawala ang babaeng nagligtas sa kanyang anak at sa bata na ngayon ay tinitingnan siya ng may halong takot at galit. Kinuha niyo ang nanay ko. Ang mahinang bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na para sa sakit ng katawan, kundi para sa sugat ng kaluluwa. Galit ako sa inyo. Galit ako sa inyong lahat. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sumpa na dumatay sa balikat ni Flavio. Habang ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unting lumalayo, isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Kaya bang bawiin ng yaman at kapangyarihan ang pag-ibig na binuo sa loob ng 5 taon ng kahirapan? O ito na ang simula ng tuluyang pagkakawatak-watak ng pamilyang De Silva? Ang malamig na rehas ng selda ay tila hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na pagnanais ni Marisol na muling mahawakan ang kanyang anak. Sa loob ng madilim at masikip na kulungan, nakaupo si Marisol sa semento. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader na puno ng mantsa at amoy ng luma at basang alikabok. Ang bawat kalansing ng susi ng gwardiya sa malayo ay tila isang paalala ng kanyang kawalan ng kalayaan, ngunit ang kanyang isipan ay wala sa loob ng selda. Naroon siya sa tabi ng kama ni Mateo. Nararamdaman ang munting hininga ng bata at naririnig ang inosenteng tawa nito sa gitna ng kanilang kahirapan. Sa labas ng presinto, ang ingay ng tondo ay hindi hiyaw ng gulo, kundi isang martsa ng pagkakaisa. Ang mga kapitbahay ni Marisol, mga labandera, tricycle driver at mga tindera sa palengke ay nagtipon-tipon. Hawak nila ang mga karton na may sulat na katarungan para kay Marisol at hindi kidnapper ang nanay namin. Ang liwanag ng kanilang mga dalang kandila sa gitna ng dilim ay tila mga bituin na bumaba sa lupa upang magbigay ng init sa pusong nilalamig ng kawalang katarungan. Hindi kami papayag na mabulok si Marisol sa loob. Ang sigaw ni Aling Rosa, na ngayon ay puno ng pagsisisi, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hiyang nararamdaman. Pinagkanulo ko siya para sa pera, pero hindi ko hahayaang patayin nila ang kaluluwa ng isang tunay na ina. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo barong ang bumaba mula sa isang lumang sasakyan. Siya ay si Attorney Rafael, isang batang abogado na may matalim na paningin ngunit may bakas ng kababaang loob. 10 taon na ang nakalilipas noong siya ay nag-aaral pa lamang at walang pambayad sa matrikula. Si Marisol, na janitress pa noon sa ospital, ang nagbigay sa kanya ng baon niyang 500 piso para lang hindi siya tumigil sa pag-aaral. Isang utang na loob na hindi kailanman nabura ng panahon. Pumasok si Attorney Rafael sa loob ng selda at tumigil sa harap ni Marisol. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay may dalang katiyakan. Ate Marisol, ako ito. Si Rafael, hindi kita pababayaan sa labang ito. Ibabalik natin si Mateo sa iyo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marisol. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa luha, ngunit ang kislap ng determinasyon ay muling nagningas. Rafael, hindi ko kailangan ng kalayaan kung ang anak ko ay nakakulong sa ginintuang hawla ng mga De Silva. Tulungan mo akong makuha siya, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pag-ibig. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga De Silva, ang bawat sulok ay tila isang sementeryo ng katahimikan. Nakaupo si Mateo sa gitna ng isang malaking silid na puno ng mga mamahaling laruan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana. Isang plato ng masasarap na pagkain ang nasa harap niya, ngunit hindi niya ito tinitingnan. Mateo, apo,
Kain na. Look, I bought you a new robot. It's made of gold. Ang mapagkunwaring tamis sa boses ni Doña Imelda habang hinahaplos ang buhok ng bata. Marahas na iniwas ni Mateo ang kanyang ulo. Hindi po ako apo at hindi ko po kailangan ng ginto. Gusto ko po ang nanay ko. Gusto ko po sa tondo. Ang amoy niyo po ay mabango pero masakit sa ilong. Ang amoy ni nanay, amoy araw at amoy pagmamahal. Ito ang golden moment. Ang sandali kung kailan ang katapatan ng isang bata ay bumasag sa lahat ng pader ng karangyaan ng mga De Silva. Namutla si Doña Imelda. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng kanyang silya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanyang pera ay walang kapangyarihan sa harap ng isang pusong pinalaki sa tunay na kalinga. Pumasok si Flavio sa silid. Nakita niya ang eksena at ang pait sa mukha ng kanyang anak. Mami, tama na. Hindi mo siya mapipilit na mahalin ka sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Kinuha natin ang nanay niya. Kinuha natin ang buhay niya. Anong inaasahan mo? I'm doing this for his future, Flavio. Sigaw ni Doña Imelda. Gusto mo ba siyang lumaking basurero? Mas mabuti pang lumaking basurero na may dangal kaysa lumaking De Silva na may pusong bato. Sagot ni Flavio, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa malaking silid, dahilan upang magkaroon ng maliit na bitak ang isang kristal na florera sa sobrang lakas ng tensyon. Lumingon si Flavio kay Mateo at lumuhod sa harap nito. Mateo, pangako, gagawin ko ang lahat para maging tama ang lahat. Hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo ni Marisol. Ngunit sa labas ng mansyon, sa madilim na bahagi ng hardin, si Bianca ay may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at plano ng pagtataksil. Siguraduhin niyo na hindi makakarating ang abogadong yon sa korte at ang babaeng yon sa selda. Turuan niyo siya ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ang tunog ng papalapit na panganib ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Magagawa kaya ni Attorney Rafael na ipagtanggol si Marisol o ang kapangyarihan ng mga De Silva ang tuluyang lulunod sa tinig ng katarungan? At hanggang kailan kayang tiisin ni Mateo ang pagkakahiwalay sa tanging taong itinuring niyang mundo? Ang bawat amoy ng usok sa loob ng malamig na opisina ay tila isang huling hininga ng katotohanang pilit na pinapatay sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng gusali ng De Silva Corporation, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat pasilyo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat mabigat na paghinga ni Bianca habang mabilis niyang binubusisi ang loob ng malaking vault sa opisina ni Flavio. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay tila isang ligaw na bituin na naglalantad sa kanyang mga panginginig na kamay. Hindi na ito ang Bianca na may poise at laging nakangiti sa harap ng media. Ito ay isang babaeng desperado, isang kriminal na pilit tinatakasan ang sarili niyang anino. Mabilis niyang isiniksik ang mga bundle ng pera at ang mga titulo ng lupa sa loob ng kanyang mamahaling bag. Ang bawat kalansing ng mga alahas na kanyang itinatago ay tila tunog ng isang hatol. Ngunit bago siya umalis, may isang bagay pa siyang kailangang tapusin. Lumapit siya sa isang metal na basurahan sa sulok ng silid. Hawak niya ang isang lumang folder, ang orihinal na medical record ni Sofia, ang yumaong asawa ni Flavio. Dahan-dahan na niyang sinindihan ang dulo ng papel gamit ang isang gintong lighter. Ang bawat liyab ng apoy na kumakain sa mga salitang nagpapatunay na hindi ang bata ang pumatay sa ina ay tila isang tagumpay para sa kanya. Ang init ng apoy sa kanyang mukha ay nagbigay ng isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Sa bawat abo na bumabagsak sa sahig, tila ba dahan-dahan ding nabubura ang huling ebidensya ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Mamatay ka na kasama ng katotohanan, Sofia, bulong ni Bianca. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pait.
Ang kumpanyang ito, ang lalaking ito, sa akin lang sila dapat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamasid sa apoy, ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Nakatayo sa pintuan si Flavio. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, nakatingin sa apoy at sa bag na puno ng pera. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitiwala kay Bianca ay tila tuluyan ng naputol sa sandaling iyon. Ang amoy ng nasusunog na papel ay lalong tumindi. Tila ba ito ang amoy ng lahat ng mga taong nasayang niya sa piling ng isang ahas? Bianca, anong ginagawa mo? Ang mahinang tanong ni Flavio. Ang boses ay puno ng pait at matinding sakit. Ito ang golden moment. Ang sandali kung kailan ang maskara ng perpektong babae ay tuluyang nahulog. Sa halip na umiyak o magmakaawa, tumayo si Bianca ng matuwid, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang tamis ay napalitan ng isang bagsik na tila ba sa isang demonyo. Ginagawa ko ang hindi mo kayang gawin, Flavio. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pinoprotektahan ko ang ating kinabukasan. Ang batang iyan, ang Dianitres na yan. Sisirain nila ang lahat. Bakit ba hindi mo maintindihan? Mahal kita at handa akong pumatay para lang manatili ka sa akin. Mahal? Tumawa si Flavio, isang tawang puno ng pagkasuklam. Ang pag-ibig ba ay ang paglason sa isip ko? Ang pag-ibig ba ay ang pagpapatapon sa sarili kong anak sa gutom at hirap? Nakita ko ang mga papel, Bianca. Bago mo pa sunugin ang lahat, nakita ko na ang sulat kamay ng nurse na binayaran mo noon. Namutla si Bianca. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng basurahan. Wala kang mapapatunayan, Flavio. Sunog na ang lahat. Wala nang makakapagligtas sa Marisol na yan. Mabubulok siya sa selda at ang anak mo, sisiguraduhin kong hinding-hindi na niya makikita ang sikat ng araw. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang apoy sa basurahan ay nagsimulang kumalat sa mga kurtina ng opisina. Ang bawat dila ng apoy na humahalik sa tela ay lumilikha ng mabilis na liwanag at init. Mabilis na lumapit si Flavio upang pigilan si Bianca. Ngunit ang babae ay parang isang nasugatang hayop. Marahas siyang nanlaban. Pilit na itinatulak si Flavio patungo sa nag-aapoy na bahagi ng silid. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng isang malaking kristal na florera, ang narinig ng ito ay matumba sa gitna ng kanilang pagbubuno. Ang mga piraso ng kristal ay kumalat sa sahig, tila mga luha ng isang tahanang tuluyan ng nawasak. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na pagsabog ng usok ang bumalot sa kanila. Pilit na hinawakan ni Flavio ang braso ni Bianca, ngunit sa isang madulas na galaw, nawalan ng balanse ang babae. Ang bawat segundong pagbagsak ni Bianca patungo sa sahig na puno ng basag na kristal at malapit sa kumakalat na apoy ay tila naging isang mabagal na pelikula. Flavio, tulungan mo ako. Ang huling sigaw ni Bianca bago ang isang madilim na aksidente ang magpatahimik sa buong silid. Nakahiga si Bianca, walang malay, habang ang apoy ay patuloy na lumalaki sa paligid nila. Sa labas, ang tunog ng papalapit na bumbero ay tila isang karera laban sa tadhana. Ang bawat tunog ng sirena ay tila nagtatanong, maililigtas pa ba ni Flavio ang ebidensya bago ito maging abo? O ang katotohanan ay tuluyan ng lalamunin ng apoy kasabay ng pagbagsak ng mga De Silva? Ang katotohanan ay parang apoy. Masakit man itong hawakan, ito lamang ang tanging makapagbibigay ng liwanag sa madilim na kahapon na binalot ng mga kasinungalingan. Ito ang tanging naiisip ni Flavio habang pilit siyang gumagapang sa gitna ng makapal at itim na usok sa loob ng kanyang opisina. Ang init ay tila nanunupok sa kanyang balat at ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng sunog na kemikal at abo. Sa kanyang harapan, nakita niya ang isang bahagi ng folder na hindi pa tuluyang nilalamon ng apoy. Hindi niya inalintana ang sakit ng kanyang mga daliri
nang hablutin niya ang bahagyang nagbabagang papel mula sa basurahan. Ito ang huling hininga ng katarungan para kay Sofia, para kay Marisol, at higit sa lahat, para kay Mateo. Sa labas ng gusali, ang tunog ng mga sirena ng bumbero at ambulansya ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng gabi. Ang mga empleyado ay nagtatakbuhan, ngunit si Flavio ay lumabas mula sa pintuan ng gusali na puno ng uling ang mukha, basag ang salamin, at may hawak na isang piraso ng papel na tila ba ito ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Sa likuran niya, inilalabas ng mga paramedic si Bianca sa isang stretcher. Ang mukha ng babae ay puno ng sugat mula sa mga basag na kristal. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit. Isang malupit na larawan ng isang reynang bumagsak mula sa kanyang trono ng mga kasinungalingan. Dumating si Doña Imelda, ang kanyang mukha ay puting-puti sa takot at kahihiyan. "Flavio! My God, are you okay? What happened?" "Bianca, anong nangyari sa kanya?" Hindi sumagot si Flavio. Sa halip, dahan-dahan niyang iniabot ang bahagyang nasunog na papel sa kanyang ina. Ang bawat salita sa papel na yon ay tila isang sumpa na dumatay sa balat ni Doña Imelda. Ito ay isang lihim na ulat mula sa isang nurse na binayaran ni Bianca 5 taon na ang nakalilipas. Nakasulat doon ang katotohanang matagal nang ibinaon. Hindi ang panganganak ang pumatay kay Sofia. Si Sofia ay dahan-dahang nilalason ni Bianca sa pamamagitan ng kanyang mga bitamina at sa gabi ng operasyon, sinadya ni Bianca na palitan ng gamot na dapat ay magliligtas sa kanyang kapatid. "Mommy, tingnan mo ito." Ang boses ni Flavio ay malamig, walang emosyon, ngunit puno ng matinding pait. Ang babaeng pinili mong maging manugang, ang babaeng pinagkatiwalaan mong humalili kay Sofia. Siya ang pumatay sa asawa ko. Siya ang pumatay sa ina ng anak ko. Namilog ang mga mata ni Doña Imelda. Ang papel sa kanyang kamay ay nanginginig. Tila ba ito ay may dalang kuryenteng lumabas mula sa impyerno. "No, this can't be true. Bianca loved you. She did everything for this family. She did everything for herself, Mommy. At ikaw, hinayaan mong mangyari ito dahil mas mahalaga sa iyo ang dangal kaysa sa buhay ng mga mahal ko." Isang malakas na tunog ng pagpunit sa hangin ang narinig nang hablutin ni Flavio ang papel mula sa kamay ng kanyang ina. Ito ang golden moment, ang sandali kung kailan ang katotohanan ay tuluyan ng humiwalay sa dilim. Sa gitna ng ingay ng mga tao at ng mga ilaw ng mga sasakyan, tumayo si Flavio ng matuwid. Ang bawat abo sa kanyang katawan ay tila naging simbolo ng kanyang pagbangon. Samantala, sa loob ng presinto, nakaupo si Marisol sa isang sulok ng selda. Narinig niya ang mga bulong ng mga pulis tungkol sa sunog sa De Silva Corporation. Naramdaman niya ang isang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit kasunod nito ay ang pagbukas ng bakal na pinto. Pumasok si Attorney Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng isang kakaibang liwanag. "Ate Marisol, handa na ba ang mga gamit mo?" Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay may dalang katiyakan. Lumabas na ang ebidensya. Hindi lang ang kidnapping case ang ibabasura. May bago tayong kaso na isasampalaban kay Bianca at sa lahat ng mga kasabwat niya. Napaiyak si Marisol. Ang bawat patak ng luha niya ay tila isang pasasalamat sa langit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa labang ito. Ang bawat hapdi ng posas sa kanyang mga kamay ay tila naglaho na. "Ang anak ko, si Mateo." Ang tanging nasabi ni Marisol sa gitna ng kanyang paghikbi. "Papunta na tayo sa kanya, ate. At sa pagkakataong ito, wala nang sino mang makakapaghiwalay sa inyo." Sagot ni Rafael habang tinutulungan si Marisol na tumayo mula sa semento. Habang naglalakad sila palabas ng presinto, sinalubong sila ng mga naghihintay na media at ng mga kapitbahay mula sa tondo.
Ang bawat sigaw ng katarungan para kay Marisol ay tila isang musika na nagpapahayag ng tagumpay ng maliliit na tao laban sa mga mapang-api. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang silid sa ospital kung saan nakabantay ang mga pulis, dahan-dahang nagmulat ng mata si Bianca. Ang kanyang unang nakita ay hindi ang mukha ni Flavio, kundi ang malamig na rehas ng katarungan na naghihintay sa kanya. Ano ang gagawin ni Doña Imelda ngayong ang lahat ng kanyang pinoprotektahang dangal ay tuluyan ng nadumihan ng dugo at kasinungalingan? At sa muling pagkikita ni na Marisol at Mateo, magagawa kaya ng pag-ibig na hilumin ang mga sugat na iniwan ng 5 taon ng pagkakalayo? Ang bawat kislap ng mga lente ng kamera at ang walang humpay na bulong ng mga tao ay tila isang malakas na hatol na nagpapabagsak sa tore ng mga De Silva na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, hindi katahimikan ang sumalubong kay Bianca nang siya ay magkamalay, kundi ang malamig na presensya ng katarungan. Nakatayo sa gilid ng kanyang kama ang 2 opisyal ng pulis. Hawak ang warrant na hindi na kayang lusutan ng anumang yaman. Ang bawat mahinang tunog ng pagpihit at ng bakal sa kanyang mga pulso ay tila isang huling hiyaw ng kanyang natapos na karangyaan. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Doña Imelda, Flavio, tulungan niyo ako. Ang sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at huling hirit ng kanyang pagiging arogante. Ngunit sa labas ng pintuan, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mga mamamahayag na dati ay pinapaikot niya sa kanyang mga daliri. Ngayon, ang bawat tanong nila ay tila mga palasong tumutusok sa kanyang natitirang dangal. Ang kanyang pag-aresto ay napanood ng buong bansa. Isang teleserye villain na sa wakas ay naharap sa kanyang huling hantungan. Samantala, sa labas ng presinto, ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa pagod na mukha ni Marisol habang naglalakad siya palabas. Hindi na ang malamig na semento ang kanyang nararamdaman, kundi ang malambot na yakap ng isang munting nilalang. Mama! Ang malakas na sigaw ni Mateo. Ang bata ay tumakbo ng mabilis. Ang bawat hakbang nito sa kalsada ay tila isang awit ng kaligayahan. Napaiyak si Marisol nang sumubsob ang bata sa kanyang dibdib. Ang bawat hapdi ng kanyang karanasan ay tila naglaho sa sandaling maramdaman niya ang init ng yakap ni Mateo. Ito ang tunay na katarungan, hindi ang pagkakakulong ng kaaway, kundi ang kalayaang muling mahawakan ang kaisa-isang hiyas ng kanyang buhay. Ito ang golden moment. Lumapit si Flavio, bitbit ang isang dokumento at isang tseke na may nakakalulang halaga. Marisol, ito ay para sa inyo ni Mateo. Ang lahat ng yaman ng mga De Silva na dapat ay kay Mateo, ibibigay ko sa inyo. I want you to have a life that you deserve. Dahan-dahang umiling si Marisol. Tiningnan niya ang tseke at pagkatapos ay tiningnan ang mga mata ni Flavio. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanatiling matatag sa harap ng tukso ng salapi. Flavio, 5 taon kaming nabuhay sa tuyo at kanin na may asukal. Mahirap kami, pero meron kaming isang bagay na hindi mo kailanman mabibili ng yaman mo, ang dangal at ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Itago mo ang pera mo. Hindi nabibili ng ginto ang bawat luhang pumatak sa tondo. Nanliit si Flavio. Ang kanyang yaman na dati ay itinuturing niyang kalasag ay tila naging isang mabigat na pasanin na walang saysay sa harap ng isang babaeng pinalaki ng hirap, ngunit may pusong mas maningning pa sa diamante. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malaking mansyon ng mga De Silva, nakaupo si Doña Imelda sa gitna ng kadiliman. Ang bawat teleponong tumatawag ay hindi na mga kaibigan, kundi mga creditors at mga taong kumukutya sa kanya. Ang bawat pader ng kanyang bahay ay tila bumubulong ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang kaisa-isang anak ay tinalikuran na siya, at ang kanyang apo
ay hinding-hindi na niya muling mahahawakan. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na tila isang usok na tinangay ng malakas na hangin. Ang pinakamasakit na karma ay hindi ang mawala ng pera, kundi ang tumandang mag-isa sa gitna ng isang kastilyong gawa sa yelo. Nay, uwi na po ba tayo sa dampa natin? Tanong ni Mateo habang nakahawak sa kamay ni Marisol. Hindi na anak, sagot ni Marisol habang nakatingin sa malayo, kung saan ang dagat ay tila nag-aanyaya ng isang bagong simula. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan ang bawat umaga ay puno ng pag-asa at kung saan wala nang sino mang makakapagsabi sa atin na tayo ay basura. Habang naglalakad ang mag-ina palayo sa anino ng mga De Silva, isang tanong ang nananatili sa puso ni Flavio. Kaya ba niyang baguhin ang sarili niya upang maging karapat-dapat sa pag-ibig ng isang babaeng tinalikuran ng lahat para sa kanyang anak? O ang kalsada ni na Marisol at Flavio ay tuluyan na ngang maghihiwalay sa gitna ng bukang liwayway? Ang bawat huni ng mga ibon at ang banayad na dampi ng hanging dagat ay tila isang haplos ng langit. Nagpapatunay na pagkatapos ng pinakamalakas na unos, ay laging may naghihintay na payapang dalampasigan. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang lisanin ni na Marisol at Mateo ang maingay at magulong mundo ng Maynila. Dito sa isang maliit na bayan sa Batangas, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa amoy ng imburnal o sa takot ng pagpapaalis, kundi sa amoy ng bagong saing na kanin at ang sariwang alat ng dagat. Ang kanilang munting bahay na gawa sa kawayan at nipa ay tila isang palasyo sa paningin ni Marisol. Dahil dito, ang bawat sulok ay punong-puno ng pag-ibig at kapayapaan. Nakaupo si Marisol sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga, nagtatahi ng mga basahan na kanyang ibinebenta sa palengke. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang paraan ng paghihilom sa kanyang sariling mga sugat. Hindi na siya janitress, siya na ngayon ay isang malayang babaeng may sariling munting kabuhayan. Malayo sa ginto ng mga De Silva, natagpuan niya ang tunay na kayamanan sa katahimikan ng kanyang puso. Nay, tingnan mo po ang nahuli kong alimango. Ang masayang sigaw ni Mateo habang tumatakbo mula sa pampang. Ang bata ay kulay kape na ang balat dahil sa sikat ng araw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan at saya. Wala na ang maputlang mukha ng batang may sakit sa charity ward. Sinundan ni Marisol ng tingin ng bata, ngunit napatigil ang kanyang mga kamay nang makita niya ang isang lalaking tumutulong kay Mateo na bitbitin ng balde. Si Flavio. Hindi na ito ang bilyonaryong nakasuot ng plansadong barong at mamahaling relo. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt, maong na pantalon at ang kanyang mga paa ay may bakas ng buhangin. Sa loob ng 6 na buwan, hindi tumigil si Flavio sa pagpapatunay na tinalikuran na niya ang lahat ng yaman at kapangyarihan na sumira sa kanyang pamilya. Ibinigay niya ang pamumuno ng De Silva Corporation sa isang board of trustees at mas piniling mamuhay ng simple sa probinsya para lamang makuha ang tiwala ni Marisol. Marisol, heto na ang mga kailangan mo para sa pananghalian, sabi ni Flavio habang inilalapag ang mga pinamili sa mesa. Ang boses niya ay wala ng bakas ng arogansya, kundi puno ng pagpapakumbaba. Ito ang golden moment, ang sandali kung kailan ang dalawang pusong galing sa magkaibang mundo ay nagtagpo sa gitna ng pagpapatawad. Pinanood ni Marisol si Flavio habang tinuturuan nito si Mateo kung paano ayusin ang lambat. Ang bawat tawa ng bata na sinasagot ng mahinang ngiti ni Flavio ay tila isang himala na hindi inakala ni Marisol na mangyayari. Ang dugo ni Flavio na nagligtas kay Mateo ay tila naging isang permanenteng tali na nag-uugnay sa kanilang tatlo. Hindi ko pa rin magawang kalimutan ang lahat, Flavio, mahinang sabi ni Marisol habang naglalakad sila sa tabi ng dalampasigan sa paglubog ng araw. Ang bawat sampal ni Bianca, ang bawat pangungutya ng iyong ina, nananatili pa rin ang hapdi. Alam ko, Marisol, sagot ni Flavio habang nakatingin sa abot-tanaw kung saan ang langit ay nagiging kulay ube at ginto.
Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang lahat sa isang iglap. Ang tanging hiling ko lang ay hayaan mo akong manatili sa tabi niyo hanggang sa ang hapdi na yan ay mapalitan ng mga bagong alaala. I want to earn the title of father from Mateo and partner from you, not because of my name, but because of my heart. Dahan-dahang hinawakan ni Flavio ang kamay ni Marisol. Ang bawat kalyo sa palad ni Marisol ay tila isang kwento ng kabayanihan na pilit binabasa ni Flavio sa pamamagitan ng kanyang haplos. Sa pagkakataong ito, hindi iniiwas ni Marisol ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Flavio ay tila isang pangako ng proteksyon na matagal niyang hinintay. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng mga kampana ng simbahan, nagbabadya ng oras ng orasyon. Ang tunog ay tila isang paalala na ang bawat pagkakamali ay may pagkakataon para sa pagsisisi at ang bawat sugat ay may panahon para sa paggaling. Naitay, halina po kayo, ang ganda ng mga bituin. Sigaw ni Mateo habang nakaturo sa langit na nagsisimula ng magningning. Tumibok ng malakas ang puso ni Marisol nang marinig ang salitang tay. Mula sa bibig ng bata, tumingin siya kay Flavio at nakita ang isang luhang pumatak sa mata ng lalaki. Isang luha ng purong kaligayahan. Habang naglalakad silang tatlo pabalik sa kanilang munting tahanan, isang matamis na pangako ang tila nakasulat sa hangin. Ngunit sa likod ng bawat bagong simula, mayroon pa ring isang huling hakbang na kailangang gawin. Handa na ba ang lahat para sa huling pagharap sa nakaraan bago ang tuluyang pananahimik? O mayroon pang isang lihim na kailangang ibunyag bago ang kanilang happy ending? Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang gintong basbas na yumayakap sa bawat alon na humahalik sa pampang. Sa maliit na kapilya na gawa sa lumang kahoy at mga sariwang bulaklak ng dapo, ang katahimikan ay hindi isang tanda ng pangungulila, kundi isang banal na saksi sa isang kwentong nagsimula sa dilim at nagtapos sa liwanag. Nakatayo si Marisol sa tapat ng altar, hindi sa ilalim ng marangyang chandelier, kundi sa ilalim ng mga anino ng mga puno ng niyog. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting damit na siya mismo ang nagtahi. Wala siyang suot na mamahaling hiyas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kayamanang hindi kayang manakaw ng anumang bangko. Ang kapayapaan ng isang inang nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Sa kanyang tabi, si Flavio ay nakatitig sa kanya nang may higit na paghanga kaysa noong una silang nagkita. Ang bawat linyang nakaukit sa mukha ni Flavio ay hindi na marka ng stress mula sa negosyo, kundi mga marka ng pagtawa at paggawa sa ilalim ng sikat ng araw. Hawak-hawak ni Flavio ang kamay ni Marisol. Ang kanyang mga palad ay hindi na kasing lambot ng dati dahil natutunan na niyang magbungkal ng lupa at mag-ayos ng mga sirang gamit para sa kanilang munting tahanan. Sa harap ng Diyos at ng ating mga saksi, ang malumanay na boses ng matandang pari ay umalingaw-ngaw sa loob ng kapilya. Ipinapahayag ko ang inyong pag-iisang dibdib, hindi dahil sa inyong mga pangalan, kundi dahil sa inyong mga puso. Ito ang golden moment ng kanilang pagtatapos. Inabot ni Mateo ang mga singsing, isang munting batang lalaki na punong-puno ng sigla, na ang bawat hakbang ay may dalang katiyakan na siya ay mahal at pinapahalagahan. Nang isuot ni Flavio ang singsing kay Marisol, bumulong siya nang may panginginig sa boses. Salamat Marisol. Salamat sa pagliligtas mo sa anak ko at sa pagliligtas mo sa kaluluwa ko. Mula ngayon, ang bawat patak ng dugo ko ay para sa inyo. Sumagot si Marisol sa pamamagitan ng isang matamis na ngiti at isang mahigpit na haplos sa pisngi ni Flavio. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko na ang lahat, Flavio. Ibig sabihin nito, pinili kong huwag nang hayaang masunog ang bukas natin sa apoy ng kahapon. Malaya na tayo. Pagkatapos ng seremonya, naglakad silang tatlo patungo sa pampang. Ang bawat yabag nila sa buhangin
ay tila nag-iiwan ng mga bakas na dahan-dahang binubura ng dagat. Tila ba ang lahat ng pait, ang bawat sampal, at ang bawat pangungutya ay tuluyan ng tinangay ng agos patungo sa kalaliman. Sa kabilang dulo ng tadhana, sa isang marangyang kwarto sa loob ng mansyon ng mga De Silva, nakaupo si Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa isang baso ng mamahaling alak, ngunit ang lasa nito ay tila abo. Ang bawat pader ng kanyang mansyon ay tila sumisigaw ng kanyang kalungkutan. Wala siyang kausap kundi ang kanyang sariling anino. Nakatanggap siya ng isang litrato sa kanyang telepono. Ang litrato ni na Marisol, Flavio at Mateo na masayang tumatawa sa dalampasigan. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ang narinig nang mabitawan niya ito sa sahig. Ang kanyang karma ay hindi ang mabilanggo sa likod ng rehas, kundi ang mabilanggo sa isang buhay na puno ng yaman, ngunit walang kahit isang taong nagmamahal sa kanya. Tay, nanay, tignan niyo, ang laki ng buwan. Ang masayang turo ni Mateo sa langit. Inakap ni Flavio at Marisol ang bata sa gitna nila. Sa sandaling iyon, ang tatlong magkakaibang buhay na pinagtagni-tagni ng sakit ay naging isang buong tela ng pag-asa. Natanto ni Marisol na ang tunay na pamilya ay hindi nagsisimula sa isang dokumento o sa pagkakapareho ng DNA. Ang pamilya ay nabubuo sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing hindi ka natulog para bantayan ang mahal mo at sa lakas ng loob na piliin ang pagmamahal kaysa sa puot. Ang huling imahe ng kanilang kwento ay hindi isang korona ng ginto, kundi ang tatlong aninong naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang ang tunog ng mga alon ay tila isang mabilis na bulong ng pasasalamat sa langit. Ang janitress ng tondo ay naging isang reyna, hindi dahil sa asawang bilyonaryo, kundi dahil sa kanyang pusong hinding-hindi natalo ng anumang unos.